Binibining Santos. Ang kapatid ko ay nagsasagawa ng kawang gawa sa loob ng 10 taon. Sabi nila, ang mabuting gawa ay may gantimpala. Hindi ako humihingi ng pera o mabuting kalusugan. Gusto ko lang na ang gantimpalang ito, ang magturo sa akin sa iyo. Nina. 10 taon na, naghanap ako sa iyo sa loob ng mahabang 10 taon. Nasaan ka na ba talaga? Tumigil ka dyan. Tigil. Pasaway ka. Tumigil ka dyan. Tigil. Nina. Laura. Hindi na ako makakapagpatuloy. Kailangan mong umalis. Huwag kang lilingon. Nina, magtiis ka lang ng kaunti. 18 pa lang tayo. Kung hindi tayo makatakas, mapipilitan tayong magpakasal. At makukulong dito habang buhay. Matatanggap mo ba iyon? Hindi ko kaya. Pero ayaw kong tayong dalawa. Mahuli. Laura, nasaktan ang paa ko. Hindi kita pababagilin. Kailangan mong umalis. Hindi. Sabay tayong aalis. O hindi tayo aalis. Laura. Hindi tayo magkakasama ng malayo. Dapat tayong maghiwalay. Magkikita tayo sa pasukan ng baryo. Kung wala ako doon, umalis ka nang wala ako. Tigil. Umalis ka. Ngayon na. Tigil. Ang lakas ng loob mong tumakbo. Tigil. Laura. Nina, Laura, umalis ka. Ngayon na. Ikaw ang mauna. Nina. Halika rito. Bumaba ka rito. Tinanggap ko na ang bigay kaya para sa'yo na nagkakahalaga ng 5,000 dolyar. Iniisip mo pa bang makatakas? Walang paraan. Laura. Nina. Binibining Santos. Laura. Magpatuloy ka, Laura. Binibining Santos. Magpatuloy ka, Laura. Nina. Nina. Labis kitang namimiss. Binibining Santos, ang iyong kambal na kapatid, na si Binibining Nina Reyes. May balita kami. Si Binibining Reyes ay napilitang magpakasal sa pamilya de la Cruz. Mula noon, siya ay lumipat kasama ang pamilya ng kanyang asawa sa lungsod ng Verdant. Nina. Sa wakas, nakita. Tumigil ka dyan. Nina, saan ka ba galing? Ni hindi ka man lang nagluto ng hapunan, at hindi mo nilinis ang bahay. Buntis ka? Sa tiyan mong yan. Babae na naman ang isisilang. Huwag kang malungkot, nanay. Protektahan ka ni Chloe. Chloe, okay lang si mommy. Sabihin natin kay daddy ang magandang balita, ha? Sino yan? Mahal, may magandang balita ako para sa'yo. Buntis ako. Nandito ang asawa mo. Anong asawa? Pangalan lang siya sa marriage certificate ko. Ganun lang siya. Ikaw ang tunay na asawa sa puso ko. Nina, anak, mahirap ang buhay ng lalaki sa labas. Mahirap. Ang kaunting pagkakamali ay nangyayari sa pinakamabuti sa atin, di ba? Lenan. Nasa puso pa rin ni Leo ang pamilyang ito. Huwag mong isipin ng masyado. Ngayong buntis ka na, dapat ay manatili ka na lang sa bahay at magpahinga. Pagkatapos ma-promote si Leo, tiyak na babalik siya sa pamilya. Anong pagkakamali? Kinikilala na si Leo ng boss niya, umaasenso na siya, hindi kanya iniwan nang lumipat kami sa lungsod. Dapat kang magpasalamat. Kung hindi ka pinakasalan ni Leo noon. Walang pinag-aralan. Isang simpleng probinsyana tulad mo. Paano ka makakapasok sa pamilya namin? Nina, anak, prangka lang ang biyenan mong babae. Huwag mong damdamin. Tingnan mo, Nina, kailangan mong bigyan ng palugit si Leo. Maraming pressure ang lalaking yan. Nasa bahay ka na ngayon, mag-focus ka na lang sa bata, at sa bahay, huwag mo siyang gambalain.
Iyan ang tungkulin ng isang asawa. Kung ako ang tatanungin, babae na naman ang nasa tiyan mo. Dapat magpa-abortion ka na lang. Magkaroon ka ng oras para maaligan ng maayos ang pamilya. Ikaw, ginagamit mo lang ang pagbubuntis bilang dahilan para hindi magluto. Ako na ang magluluto ng hapunan. Anong sumpa? Paano tayo napunta sa babaeng tulad niya? At ikaw, George, anong ginagawa mo? Gusto mong maging mabait? Nasa gitna ang anak natin ng probasayon para sa promotion niya. Hindi natin pwedeng hayaan ang sitwasyong ito sa pamilya na makaapekto sa promotion ng anak natin. Bukod pa riyan, isang libreng katulong. Bakit natin sasayangin? TSK. Si Chloe at ang anak kong ipinagbubuntis. Kailangan pa rin ng kumpletong pamilya. Kailangan kong magpatuloy. Nina, pumasok ka rito at linisin mo ang dining room. May baby sa tiyan si Mommy. Hindi siya pwedeng magtrabaho ng walang laman ng tiyan. Nina, iwan mo muna yan. Halika at kumain ka. Chloe, halika rito. Anak, ikaw rin, kumain ka. Ano ito? Hindi ka ba gutom? Nanay. Walang laman ang mga plato. Lumalaki pa si Chloe. At buntis ako. Kailangan din naming kumain. Kumain? Akala mo karapat-dapat ka? Mula nang ikinasal ka sa pamilya de la Cruz, ang ibinigay mo lang sa amin ay ang batang ito, si Chloe. Masamang lola ka. Lagi mo na lang inaapi si Mommy. Nina, kontrolin mo ang maliit na batang iyan. Ang pagkain sa bahay na ito ay para sa mga makakapagbigay sa amin ng mga lalaking anak. Maria! Ano? Hindi ako nagkakamali. Ang walang kwentang bahay bata niya ang may problema. Nanganak siya ng babae, at babae ulit ang dinadala niya ngayon. TSK. Ang isang babaeng tulad nito ay walang karapatang kumain ng pagkain ng pamilya de la Cruz. Sige, huwag kang kumain. Kung gayon, magtrabaho ka. Mag-mop ka ng sahig. Oh, tama nga. Sira ang mop. Ang mga mumurahing basahan na tawag mong damit, pwede na yan bilang basahan. Ngayon, lumuhad ka at kuskusin mong malinis ang sahig na ito. Manghuhula. Ito ang birth chart ng aking manugang na babae at apo na babae. Pakitingnan naman. Magkakaroon ba ako ng apo na lalaki? Sayang naman. Ang oras ng malas, ang panahon ng purong yin. Ang apo mong babae ay ipinanganak sa oras ng malas. Ang masamang enerhiya ng yin ay napakalakas. Walang lalaking fetus ang maglalakas loob na lumapit. Ang bahay bata ng iyong manugang na babae. Ang oras ng malas? Pasaway kang bata ka, Chloe. Hindi pa sapat na babae ka? At ngayon gusto mo pang hadlangan ang tanging tagapagmana ng pamilya de la Cruz na magpatuloy ng angkan? Suki, huwag mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanda ng isang mangkok ng dugo ng tandang. Ibuhos mo ito sa pinanggagalingan ng enerhiya ng yin na iyan. Pagkatapos, ikulong mo siya sa isang mamasa-masa, madilim na lugar. Palayasin ang enerhiya ng yin at ang isang lalaking fetus ay natural na darating. Mabuti. Chloe, sa pagkakataong ito, magkakaroon na ako ng apo kong lalaki. Ginang, ang handog. Naiintindihan. Itapon mo ang mangkok ng dugong ito sa maliit na batang iyan, si Chloe. Kapag nawala na ang masamang enerhiya ng yin, darating na ang apo kong lalaki. Lola? Ano ang ginagawa mo? Nanay. Puro pamahiin lang ito. Wala itong ibubunga kundi problema. Eh ano naman, basta makuha ko ang aking apo, kahit anong problema, sulit. Nanay, ang sakit ng tiyan ko, sobrang sakit. Tawagan mo naman ang ambulansya. Ang sanggol. Ang anak ko. Mommy? Ginang de la Cruz.
Nanay, nakikiusap ako. Ginang de la Cruz. Lola, sagipin mo naman. Si Mami. Mami, dumudugo siya. Tumahimik ka. Sabi ng manghuhula, ang nawala ay isang babae puno ng masamang enerhiya. Para magkaroon ng puwang ang aking apo. Leo. Sagutin mo ang telepono. Leo. Ano? Mahal. Nahulog ako, ang tiyan ko. Tawagan mo naman ang ambulansya. Ang sakit, hindi ko na matiis. Nina, ano ba ang problema mo? Walang kwenta ka. Hindi ka ba makahiga ng maayos nang hindi nakakagulo? Mahal. Pakiulit nga. Abala ako. Ikaw na ang tumawag. Mahal. Mahal. Mami! Mami! Mami, sabi ng guro, kapag may sakit, tumawag sa 911. Pupunta ang doktor para tumulong. Pasaway kang bata ka. Alam mo ba kung magkano ang ambulansya? Isang salita pa, at pagsisisihan mo. Maria, nababaliw ka ba? Kung may mamatay dahil dito, ang panahon ng probasayon sa promosyon ni Leo ay masisira. Malapit ng mag-umaga, paano kung makita ito ng mga kapitbahay? Nina, tiisin mo lang. Tatawag ako ng ambulansya. Pero huwag kang mamamatay sa bahay na ito. Malaking problema yon para sa amin. Hello, 911? Binibining Santos, tulad ng hiling mo, nakakuha kami ng property para sa'yo, dito mismo sa complex na ito. Ipapakita ko sa'yo. Sige. Nina. Binibining Santos, Parang sobrang nami-miss ko si Nina. Parang lahat ng nakikita ko, naaalala ko siya. Tara na. Doktor, kumusta na ang manugang ko? Huling dinala ang pasyente, nawala ang sanggol. Hay nako. Kawawang manugang, at ang aking apo. Kasalanan ko itong lahat. Dapat mas inalagaan ko sila. Dumugo ng malala ang pasyente ng ma-miscarriage. Hindi na siya makakapag-anak pa ulit. Bilang pamilya niya, kailangan niyo siyang aliwin. Ano, hindi na siya makakapag-anak? Hindi ito ang tamang panahon para mag-alala tungkol doon. Nasa panganib ang promotion ni Leo ngayon. Hindi natin pwedeng hayaan si Nina Reyes na mag-ingay sa ospital. Payapain muna siya sa kalokohin para umuwi. Nina, kumusta ang pakiramdam mo? Tatawag ba ako ng doktor? Tatay. Nasaan si Leo? Mahal. Naman. May mga gagawin ako. Ikaw na ang tumawag ng ambulansya. Mahal. Tawagan mo si Leo para sa akin. Sabihin mo sa kanya. Ako. Gusto kong maghiwalay. Nina, huwag kang magmadaling maghiwalay. Ang isang babae na may anak, walang kita, at walang Leo, paano ka mabubuhay? Sa loob ng maraming taon, wala nang ginawa si Leo kundi abusuhin ako. Ang ganoong klaseng buhay. Hindi ko na talaga kaya. Masasama kayong lahat. Lahat kayo nang bubuli kay nanay. Ang anak ko ang aking hangganan. Tiniis ko ito ng 4 na taon para kay Chloe. Dahil alam ko kung gaano kahalaga ang isang kumpletong pamilya sa paglaki ng isang bata. Pero nakinig si Maria sa manghuhula at sinaktan si Chloe. Hindi ko hahayaang lumaki si Chloe sa ganitong klaseng kapaligiran. Maria, kausapin mo ang iyong manugang. Nina, mali ako. Hindi dapat ako nakinig sa manghuhulang iyon. Pakiusap, huwag kang maghiwalay. Hindi ko na ito uulitin. Pag-isipan mo,
Kung maghihiwalay kayo, wala kang kita, wala kang tirahan. At hindi mo pa makukuha ang custody kay Chloe, hindi mo ito makukuha. Makipag-ayos ka na lang kay Leo, sa hinaharap, kapag muling nangapi siya sa'yo. Tatayo ako para sa'yo. Nina, ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay mula ngayon. Magpagaling ka na lang, okay? Halika na, umuwi na tayo. Aalagaan kita ng mabuti. CJ. Halika na, halika. Binibining Santos, ito ang titulo ng ari-arian para sa Unit 901 sa Maringal na Hardin. Nakapag-set up na ang renovation team ng lahat at magiging handa na ito bago ka lumipat bukas. Binibini, sa ikasyam na palapag ka titira, ang malas mo naman, ang sama ng pamilyang katapat mo. Laging nag-aaway at nananakit sa kanilang manugang na babae. Kawawa naman yung manugang, grabe ang hirap na dinanas niya. Nakasama ang isang biyanang babae na ganoon, na laging nambubuli sa kanya. Nitong nakaraang buwan lang, ilang beses nang dumating ang ambulansya, nakakaabala sa buong complex. Salamat. Yung babaeng yun. Parang pamilyar yung babaeng yun. Kamukha niya talaga, ang manugang na nasa itaas. Magtrabaho ka na, ngayon din. Nasa ospital ka, at walang gumawa ng kahit anong gawaing bahay. Ang dumi-dumi ng sahig. Kakakalabas ko lang. Sa ospital, hindi ba sabi mo magpahinga ako sa bahay? Eh ano naman? Ni anak na lalaki, hindi mo pa mabigay, at gusto mo pang paglingkuran kita? Akala mo ba talaga ikaw ay isang prinsesa sa pamilya de la Cruz? Kung hindi lang dahil sa promotion review ni Leo, na nangangahulugang bawal siyang magkaroon ng iskandalo sa pamilya. Wala akong pakialam kung mamatay ka man. Ngayon, magluto ka, maglaba, magpunas ng sahig, at maglinis ng lahat. Ano? Hindi ka gutom? Maria, tingnan mo, napaka-busy namin sa pagkain kaya nakalimutan naming magtabi ng pagkain para kina Nina at Chloe. Tatay, masama ang pakiramdam ko. Yung bote ng gamot sa mesa. Pwedeng kunin mo para sa akin. Nina, hindi sa ayaw kitang tulungan. Kakakalabas mo lang sa ospital. Dapat mas gumalaw-galaw ka pa. Ang pagkuha ng tubig at gamot ay isang uri ng ehersisyo, di ba? Matanda na ako ngayon. Ayoko na ng gulo. Magpakonsiderate ka naman, pwede ba? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Nagbibiro lang ako sa ospital. Totoo bang pinaniwalaan mo? Kung hindi lang dahil sa kritikal na punto ng promosyon ng anak ko. At hindi siya pwedeng makipaghiwalay. Hinding-hindi ko sasabihin ang mga hindi tapat na salitang iyon. Ano? Ang mga magagandang salita na sinabi ko ay para lang lokohin ka at bumalik ka dito. Kung hindi, kung naghiwalay kayo. Yung BP position ng anak ko ay mawawala na lang. Paano mo nagawa ito sa akin? Hindi mo ba kayang harapin ang katotohanan? Ang isang mahina at walang kwentang simpleng may bahay na tulad mo. Ang pananakot sa'yo ay isang pabor na ginagawa sa'yo. Tatay. Tatay. Mommy. Mommy. Anong nangyari? Kukuha na ako ng gamot mo? Nina! Dapat nasa bahay siya at nag-aayos ng gawaing bahay. Nakasuot ng ganyan. Sa tingin niya saan siya pupunta? Ang ganda naman ng kotse. Hindi pa nakakita si Nina ng ganyang kasosyal na kotse sa buong buhay niya. Paano siya makakasakay sa ganyan? Tumatanda na nga siguro ako, naglalaro na ang mata ko. Mali siguro ang pagkakita ko sa kanya. Anak, bakit ang tagal mo? Nasa gitna ako ng mahalagang panahon ng probasyon sa promosyon.
May mga kliyente at boss akong kailangang asikasuhin. Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko pa sa'yo. Magpahinga ka na. Mga kliyente. Pagkatapos ng lahat, ako ang ama ni Chloe. Bakit ang nerbiyosa mo? Natatakot ka bang saktan ko siya? Diborsyo. Gusto ko ng diborsyo. Nina, may tibay ka na ba? Humingi ka ng diborsyo sa panahon ng probasyon ko sa promosyon. Hindi ka pa ba nadadala ng husto? Nina, Nagpapakahirap ako para may makain tayo at may maisuot ka at hindi ka pa rin kontento. Hindi ka pa rin kontento. Nina. Nina, Nanay, Nina, ano yung ingay? mukha kang pamilyar. Baka naman yung manugang sa kabilang bahay. Ay si Nina. Nanay. nanay, Nanay. Tatay, tigilan mo si nanay. Nanay! lumabas ka. Lumabas ka na nga. Nanay! Nanay! Tumahimik ka. Nanay, Nanay! huwag kang magsalita. Kamusta? Kakalipat ko lang sa katabing bahay. Gusto ko lang magpakilala sa mga kapitbahay. Ito ay maliit na handog para sa inyo. Salamat. Nanay! Nanay! Hoy, pare, nasa bahay lang ako. At parang may narinig akong ingay mula sa inyo. Parang humihingi ng tulong. Kailangan ninyo ng tulong? Ah, hindi, ayos lang. Pasensya na. Yung aso ko kasi gulo ng gulo dito, kaya pinapagalitan ko lang. Talaga. Nag-aral pa naman ako ng pag-tech-train ng aso dahil gusto ko mag-alaga. Ganito na lang. Tingnan ko kaya? Nanay! Nanay? Ah, ayos na ngayon. Yung aso ko, natuto na. Ikaw, may iba ka pa bang kailangan? Sige, hindi na kita aabalahin. Tulong! Nanay! Nanay! Ano ba yung ingay na yan? Ginang de la Cruz. Gabi na, papatulugin mo pa ba ang lahat? Ginang de la Cruz, tulungan ninyo ako. Ginang de la Cruz. Nakikiusap ako, iligtas ninyo ako. Nanay, Nina, huwag kang magkakamali, hindi ako nagsasalita ng masama, pero hindi mo nga kayang pasayahin ang sarili mong asawa, karapat dapat lang sa'yo yan. Kapag sinaktan ka niya, tiisin mo, anak. Hinaan ninyo, kalagitnaan na ng gabi, huwag ninyong istorbohin ang mga kapitbahay. Inay! Inay, May naisip ka na ba? Wala. Yan ay dahil hindi ka nag-iisip na parang isang mamamatay tao. Kapag naging karakter mo na yan, tiyak na makakahanap ka ng inspirasyon. Tatay, pakiusap. Tigilan mo na si inay. Anong dahilan ng pagsisigaw mo? Gusto mo bang malaman ng buong gusali ang problema natin, Chloe? Nina, makinig ka. Hanggat hindi ko nakukuha ang promosyon na yon, kung mabanggit mo lang ulit ang diborsyo. Hindi lang ikaw ang masasaktan. Naririnig mo ba ako? Ginoong Santos. Leo,
Anak, simula ngayon, tapos na ang probationary period mo para sa promosyon. Yung notice ng promosyon bukas, ay para sa'yo na talaga. Salamat sa suporta, Ginoong Santos. Ang galing talaga ng anak ko, magiging vice-presidente ka ng Creative Beauty Design. Oh, tama. Bumalik na sa lungsod ang CEO ng Starlight. Napaka-family-oriented niya. Sa seremonya bukas, dapat magandang impresyon ng Maiwan mo. Nauunawaan ko, Ginoong Santos. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ma-impress ko siya. Mabuti. Pahihirapan kita ng kaunti ngayon. Ang seremonya ng promosyon bukas. Sasama ka sa akin. Kung mapahiya mo ako. Si Chloe ay... Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Ngayon, yan ang asawa kong mabuti. Ang aking kabiyak. Magpahinga ka. Maghanda ka para sa salusalo bukas. Inay, Chloe. Binibining Santos. Mayroon nga talagang karahasan sa tahanan na nangyayari sa kabilang unit. Ngunit napakaingat ng kabilang panig. Wala pa akong naoobserbahang malinaw na mga palatandaan ng pang-aabuso. Yung patay na ina ninyo ay nag-iwan ng dalawang maliit na babae. Kapag sapat na ang edad ninyo, pareho kayong ipagbibili para sa bigay kaya. Naririnig mo ba ako? Bantayan ng mabuti ang sitwasyon sa kabilang unit, sa parehong oras. Doblehin ang pagsisikap sa paghahanap kay Nina. Tungkol naman sa ibang mga bagay, maaari nang hintayin hanggang sa matagpuan natin si Nina. Opo, Binibini. Handa na kami ng nanay mo. Tatay, nakita mo ba, yung gown sa gabi na, binigay sa akin ni Leo kahapon. Nina, maging totoo tayo. Isa ka lang simpleng may bahay. Anong kailangan ng isang may bahay sa ganyang kasuotan? Ibinigay ko na. Ano, ibinigay mo? Bantayan mo ang tono mo. Ang anak kong lalaki ang bumili ng gown na yon. Kaya pag-aari yun ng pamilya namin. Sinasabi mo bang hindi ako pwedeng mag-dispose ng pag-aari ng pamilya namin? So ibinigay mo. Anong isusuot ko sa banquet? Ikaw. Kung wala kang maisuot, ikaw na ang bahala. Paano nagkaroon ng pamilya namin ng manugang na kasing tanga mo? Paano mo karapat-dapat ang ganyang kamahilang gown? Ang murang pekeng to ay bagay na bagay sa'yo. Ito na lang ang isuot mo. Nina, nasaan yung damit na pinili ko para sa'yo? Ganito ka manamit, para mapahiya ako, bago ka pa makita ng sinuman, umuwi ka na at magpalit. Sina nanay at tatay ang nagsabi na ito ang isuot ko. Manggahas kang sumagot? Ang kapal ng mukha mo. Paano napunta sa pamilya namin? Ang isang, kaiyahiyang manugang na tulad mo, 10 beses kang sumasagot sa bawat salita ko. Nina, isa ka lang simpleng may bahay. Paano ka nakakuha ng pagkakataon na makadalo sa ganitong grandeng salo-salo? Pinayagan ka naming sumama, at hindi mo man lang ito pinapahalagahan. Nagpapahiya ka lang dito. Tama na, kayong lahat. Ang seremonya ng promosyon ngayon ay hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Nina, sa harap ng lahat ng taong ito, mali ang pagsagot mo sa mga magulang ko. Mali ka. Ngayon, humingi ka ng tawad kina nanay at tatay. Binibining Santos, ang aming team, ay natagpuan na rin si Binibining Reyes. Nasa Starlight Group siya. Dumedalo sa seremonya ng promosyon ni Leo de la Cruz. Ipinakita ng aming investigasyon na ang pamilya de la Cruz ay matagal nang inaabuso. Si Binibining Reyes, Ganoon ba talaga inabuso ng mga De La Cruz si Nina? Pagbabayaran ninyo ito. hindi mo ba narinig? Sinasabi ng anak ko na humingi ka ng tawad sa amin. Wala akong ginawang mali. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo?
Kayo ang dapat humingi ng tawad. Bakit ba ako pa ang dapat humingi ng tawad sa'yo? Nina, walang sinuman dito ang sasalo sa'yo. Ano pa ang saysay ng paghihirap mo? Ang pamilya de la Cruz ay araw-araw akong sinasaktan at inaapi. Ang buhay na ito. Sawang-sawa na ako. Nina. Nina. Ako to, si Laura. Laura, sa wakas, nakita. Kumusta ka na nitong mga nakaraang taon? Kasalanan ko. Huli na ang pagdating ko. Pababayaran ko sa ang pamilya de la Cruz. Ang lahat ng ito. Nitong mga nakaraang taon, kung paano ka inapi ng pamilya de la Cruz. Alam ko na ang lahat ngayon. Huwag kang mag-alala. Ang utang sa'yo ng pamilya de la Cruz. Sisiguraduhin kong bayaran nila ang bawat sentimo, pati na ang interes. Anak, anong nangyari kay Nina ngayon? Naglakas loob pa talaga siyang sumigaw sa atin. Tama ka, anak. Si Nina ngayon, naglakas loob pang sumagot sa akin ng ganoon. Dapat ipagtanggol mo ang nanay mo mamaya. Alam ko, nanay. Sisiguraduhin kong matututo siyang tumino. Kung makapalagay ka lang ng kamay sa kapatid ko, babawi ako ng 10 beses. Nina, akala mo ba dahil nag-ayos ka lang, pwede ka nang sumayaw ng marangal sa salo-salo? Akala mo hindi ka nakahihiyan ng pamilya de la Cruz ngayon, ha? Iminumungkahi ko na humingi ka ng tapat na paumanhin sa amin. Nag-ayos man, ganoon pa rin ang kaawa-awang talunan na yan. At naglakas loob ka pang sumigaw sa harap ko, sa harap ng lahat. Maliban na lang kung lumuhad ka at magmakaawa sa akin ngayon. Hinding-hindi kita patatawarin. Kaya, ganito pala ang paraan nila sa pagbubuli kay Nina. Gusto niyo akong humingi ng tawad. Mga walang hiya kayo. Anong lakas ng loob mo? Ako ang iyong biyenang babae. Anong lakas ng loob mong pausapin ako ng ganoon? Anak, gumawa ka ng paraan. Ipagtanggol mo ang nanay mo. Nina, sa okasyong tulad nito, dapat magpakabait ka. Humiling ka ng tawad ngayon, o pagsisisihan mo. At paano kung tumanggi ako? Bakit ang tapang ni Nina ngayon? Nina, ahas ka. Naglakas loob kang sumalungat sa anak ko. Magbabayad ka para dito. Magbabayad ka para dito. Ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Ang isang masamang biyenang babae na katulad mo ay nararapat mamatay. Leo, tulungan mo ako. Nabaliw na si Nina. Paano naging napakalakas ni Nina? Nina, bitawan mo ang nanay ko. Nina, paano ka naging napakalupit? Binan mo si Maria. Paano mo nagawang saktan ng isang nakatatanda ng napakalupit? Ano ba ang nagawa sa iyo ng biyenan mo? Sulit ba ang paghantong mo sa ganito? Wala akong masamang biyenang babae na katulad mo. Araw-araw mong inaabuso ang manugang at apo mong babae. Sinadya mong pampalaglag ang sarili mong manugang. Ang isang masamang biyenang babae na katulad mo ay mababa sa akin. Nina, lumayo ka sa akin. O magsisisi ka. Anong nagmamadali? Hindi pa ako tapos sa iyo. George, halos 70 taon ka na. Hindi ka pa rin makapagpigil. Anak ng tatay, nasa dugo na ninyo. Isang taksil na tatay. Ang magiging anak ay taksil din. Ano? George de la Cruz. Naglakas loob kang magloko sa likod ko. Maria, nagsisinungaling lang siya. Wala akong ginawa. Ang napakagandang asawa mo. Hindi lang nagkaroon ng kabit, kinuha pa niya ang lahat ng ipon mo. At ibinigay sa kanyang kabit. Ikaw, ang lehitimong asawa, ay mas masahol pa ang buhay kaysa sa kabit. Matandang hakluban ka. Ginamit mo ang ipon ko para sustentuhan ang kabit mo. Simula ngayon, pinapalayas kita sa pamilya de la Cruz. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka napapayag ang bumalik. Maria de la Cruz. Sa iyong pangit at bastos na ugali, sawa na ako sa'yo. Ngayon, gusto mo pa akong palayasin? Ang apelyido mo ay Wang. Anong karapatan mo na magtapon ng isang de la Cruz sa sarili niyang bahay? Director de la Cruz, malapit nang dumating ang mga miyembro ng Lupon. Kung magpapatuloy ito, ang iyong promosyon ay
Ang magandang palabas. Pero, hindi pa ito tapos. Nina Reyes, huwag kang maglakas loob na lumampas. Ngayon ang piging ng promosyon ko. Kung sisirain mo ito para sa akin, hindi kita palalampasin. Hindi ako palalampasin. Gusto ko talagang makita kung paano mo balak gawin iyon. Malapit ka nang mawalan ng tirahan, itatapon sa kalye, at iniisip mo pa rin ang promosyon. Nina, ano ba ang pinagsasabi mo? Paano tayo magiging walang bahay? Ang pangalang ito ay malinaw na nakapirma. Sino kaya ang nagbenta ng bahay? Leo. Ikaw ba ang nagbenta ng bahay? O ikaw, George? Hindi ko akalain na ang tatay ni Direktor de la Cruz ay ganito kababa ang uri. Inubos niya ang yaman ng pamilya sa kanyang kabit. Nakakatawa talaga. Oo, dinungisan niya ang pangalan ng pamilya de la Cruz. Peke iyan, anak. Peke ito. Tama na. Nina, ano ba ang gusto mong gawin? Ang lakas ng loob mong siraan ang pamilya namin. Sisiraan kayo. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Mukhang gusto mo ulit masampal. Ikaw. Maglakas loob kang humawak sa akin. Sinampal mo talaga ako. Oo, sinampal kita. Ano ngayon? Kailangan ko bang magpa-schedule? Leo. Ano kaya ang mangyayari kung ilalabas ko ang lahat ng ebidensyang ito? Ang iyong seremonya ng promosyon ay magiging abiso ng pagpapaalis kaya? Sinisiyasat mo talaga ako. Anong gagawin mo tungkol dito? Gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano ka kasuklam-suklam. Ang katawan ko, ang mga paa at kamay ko, punong-puno ng malulubhang sugat. Lahat ng ginawa mo sa akin sa mga nakaraang taon ay halos pagtatangka ng pagpatay. Diyos ko, hindi ito pag-aasawa. Ito ay purong pagkamuhi. Nina, nababaliw ka na ba? Ang mga miyembro ng Lupon mula sa Starlight Group ay malapit nang dumating. Kung sisirain mo ang aking promosyon, magbabayad ka para dito. Ako ang papagbabayarin mo. Oh, naalala ko. Nakalimutan kong sabihin, naipasa ko na ang lahat ng ebidensyang ito, sa Lupon, at sa pulisya. Patay na ang iyong promosyon. Ang buong pamilya mo, maaari nang mag-empake para sa kalsada. Hindi, nagsisinungaling ka. Ginoong Santos, Leo, dahil sa iyong kasaysayan ng mga kalokohan at karahasan sa tahanan, hindi ka na namin maaaring panatilihin sa trabaho. Ikaw ay tinanggal na. Ang pinsala sa aming reputasyon, itinatabi namin ang karapatang magsampa ng kaso. Ginoong Santos. Paano ito nangyari? Nina, papatayin kita, tigil. Leo de la Cruz, matapos maberipika, ikaw ay pinaghihinalaan ng karahasan sa tahanan at pananakit. Kailangan mong sumama sa amin. Dalhin siya. Nanay, tatay, paandarin niyo si Sofia para iligtas ako. Ayokong makulong. Nina, hindi kita palalampasin dito. Ikaw. Sa sandaling inabot mo ako. Natakda na ang iyong kapalaran. Alan, ipaalam sa bawat kumpanya sa lungsod ng Verdant. Ngayon din, kung may manggahas na mag-empleyo ng kahit isang tao mula sa pamilya de la Cruz, kalaban na nila ako. At ang buong Starlight Group, iti-blacklist ko silang lahat. Opo, Binibining Santos. Ate, okay lang ako. Kasi, mag-isa lang si Chloe sa bahay. Nag-aalala ako. Sunduin na natin siya, okay? Huwag kang mag-alala, Nina. Magiging maayos si Chloe. Ang bahay ng pamilya de la Cruz ay sa iyo na ngayon. Kapag tapos na ang lahat ng ito, kung gusto mong bumalik at tumira doon, sige lang. Kung ayaw mo, bibilhan kita ng bagong bahay. Ang bahay na iyon ay simula pa lang. Lahat ng paghihirap na tiniis mo sa mga nakaraang taon, papagbayaran ko sila hanggang sa huling sentimo, kasama ang tubo. Anak, okay ka lang ba? Huwag po kayong mag-alala, Ginang de la Cruz. Nandito naman ako, anong pwedeng mangyaring masama? Sofia, salamat sa paglaya sa akin. Tungkol sa paghahanap ng trabaho mamaya, baka kailangan kitang istorbohin ulit. Leo, ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Alam mo naman, kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo.
Ang mga problema mo ay problema ko rin. Ang kapal ng mukha ng ahas na Nina na tratuhin ka ng ganyan. Papaluhurin ko siya at papakiusapang magsisi sa iyo. Mabuti. Gusto kong maranasan niya ang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Sisiguraduhin kong malaman niya ang mangyayari kapag kinontra mo kami. Ang pamilya Lim ay maaaring hindi ang pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Verdant. Pero may impluensya pa rin sila. Wala na ang pagkakataon ko sa Starlight Group. Kailangan kong panghawakan ng mahigpit si Sofia ngayon. Maghanap ng paraan para makaalis. At pagbabayarin si Nina. Ang galing-galing ni Sofia. Hindi tulad ng magandang mukha na yan, si Nina. Ang kapal ng mukha niyang sirain ng pamilya natin. Anak, dapat mong bilisan at hiwalayan ng babaeng yan. Alam ko, nanay. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Kaya, katabi ko lang pala ng unit si Nina. Ang lapit-lapit niya. Nasa ikasyam na palapag ka. Malas mo. Yung pamilyang kaharap mo ay mabagsik. Laging nag-aaway. Pinapalo ang manugang nilang babae. Habang wala si Nina. Marami siyang pinagdaanan. Leo, ang pamilya de la Cruz. Hindi ko hahayaang makalusot kayo dito. Sofia, maraming salamat sa ngayon. Pumunta ka sa bahay. Papaglutuin kita ng paborito mo ni nanay. Sige, mauna na kayo. Ako na ang bahala sa pamilya de la Cruz. Nina, ang kapal ng mukha mong bumalik. Hindi ba ito ang walang kwentang asawa na ayaw umalis sa daan? Tamang-tama. Leo, hayaan mong turuan ko ng leksyon ang magandang mukhang ito para sa iyo. Ang kapal ng mukha mong paluin ako. Tingnan mo kung saan ka pupunta. O gusto mong magulpi? Ang bahay na ito ay akin na ngayon. Kung maglakas loob kang tumapak dito, tatawagin ko ang pulis. Umalis ka na, ngayon din. Akala mo ba natatakot ako sa isang pirasong papel? Ito ang bahay ng pamilyang De La Cruz. Anong karapatan mo para paalisin kami? Nina Reyes, wala ka bang hiya? Sinamantala mo siya. Nilinlang mo ang iyong biyenang lalaki para ipagbili ang bahay. Tapos ikaw mismo ang bumili nito. Hindi ka pa nga hiwalay sa anak ko, ari-arian pa rin ang mag-asawa ito. Bahay namin ito. Papasok na kami. Anong gagawin mo, ha? Eksakto. Ang bahay na ito ay sa iyo at sa anak kong lalaki. Ari-arian ang mag-asawa. Kaya sa amin ito, sa pamilya de la Cruz. Ikaw na ahas. Anong lakas ng loob mong nakawin ang bahay namin? Gusto mo ng panibagong bagbog? Papaluan kita hanggang mamatay ng anak ko. Nina Reyes, lakas ng loob mong lokohin ang pamilya namin para sa bahay namin. Gagawin kitang parang basahan. Hinaan ninyo. Huwag ninyong papakinggan ang kapitbahay tulad ng dati. Kaya, sa sarili mong bahay. Ganito ang trato ninyo sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, nanay. Alam ko ang ginagawa ko. Ang lakas ng loob mo. Anong nangyayari dito? Lakas ng loob mong paluin ako. Binalik ko lang. Hindi ba kayo ang nagsimula? Bitawan mo ang anak ko. Hindi mo alam ang sakit. Hanggat hindi ikaw ang napapalo. Sige. Isang sampal para sa bata, at isa pa para sa matandang bruha. Ngayon. Umalis kayo. Leo, hinaan mo. Nakakahiya ka. Nina Reyes. Nababaliw ka na ba?
Ginang de la Cruz. Ginoong de la Cruz. Leo. Okay lang ba kayong dalawa? Dinayo mo pa ang bahay ng pamilya de la Cruz. Nina. Mag-sorry ka sa amin. Ngayon din. Nasa daan na ang mga tao ko. Nasa pinto na sila. Nina. Tapos ka na. Nina, ikaw ang dahilan kung bakit natanggal si Leo sa trabaho. Tapos may lakas ka pa ng loob na bumalik para pagtripan sina Ginoong at Ginang de la Cruz. Bilang manugang ng pamilya de la Cruz, paano ka pa nakatingin sa kanila? Leo de la Cruz. Kung hindi ka aalis ngayon din. Ang ebidensya sa USB drive na ito, patunay ng iyong pangangaliwa at pang-aabuso, ay ikakalat sa buong internet. Kapag nangyari yun, ang pamilya mo hindi lang basta mapapahiya sa lungsod ng Verdant. Nina. Ito ang ipinangbanta mo sa akin. Sofia, kunin mo yung drive sa kanya. Ngayon din, tignan natin kung paano niya ako bantaan. Nina, tigilan mo yan. Ikaw ay isang simpleng may bahay na marunong lang magluto. Anong akala mo, kaya mo akong hamanin? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang kaya ng pamilya Lim. Ang mga lalaking nasa likuran mo ay mga retiradong special forces na inupahan ko. Hulihin siya. Gusto mo yan? Ngayon. Ikaw naman. Bitawan mo ako. Malakas ang tatay ko sa lungsod ng Verdant. Kung maglalakas loob kang saktan ako, hindi ka niya palalampasin. Sige. Kung gusto mong maghiganti, subukan mo. Madali kang matakot. Hindi ba kayo aalis? Kung hindi, kayo ang maihiga dito. Teka, aalis na kami ngayon din. Huwag niyo kaming sasaktan. Matalino yan. Anong nangyayari? Kailan pa naging magaling sa away? Si Nina Reyes? May problema talaga kay Nina Reyes. Dati, hindi man lang siya makapagsalita. Ngayon, ang galing-galing niya sa away. May kakaiba. Pwede kayang. Hindi siya si Nina Reyes. Sandali. Hindi siya si Nina Reyes. Laura. Laura. Laura, sobrang namimiss kita. Naalala ko na. May kambal na kapatid si Nina Reyes. Balita ko, tumakas siya bago pa man ang kasal niya, at bigla na lang nawala. Akala namin lahat patay na siya. Ibig sabihin, siya ang tumutulong kay Nina Reyes. Anak, sinasabi mo sa akin na hindi ito si Nina Reyes, kapatid niya? Kung totoo yan, malaking problema ito. Anong gagawin natin, anak? Sa kamay ni Nina Reyes, may peklat na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Kung makikita lang natin yon, malalaman natin kung sino talaga ang kausap natin. Nina Reyes, kumain ka na. Ang dami mo ng pinagdaanan, Laura. Lahat iyon ay nasa nakaraan na. Ngayon, nakasama ko na kayo ni Chloe Garcia. Magkakasama na tayo sa wakas. At magiging maayos na ang lahat. Laura, si Leo de la Cruz ito. Hello. Ano iyon? Nina Reyes. Tignan mo, alam kong nagkamali ako. Pinag-isipan ko na.
Tapusin na natin ito. Pipirmahan natin ang mga papeles bukas. Sige. Pupunta ako ng maayos sa oras. Laura, maghihiwalay na kami sa wakas. Nina, wala nang mapupuntahan ang pamilya de la Cruz ngayon, kaya sa bahay ni Sofia sila pansamantalang nakatira. Nag-aalala ako baka kanila guluhin. Baka ako na lang ang dapat pumunta. Huwag kang mag-alala, pupunta lang ako roon para pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Kaya ko tong gawin mag-isa. At saka, natatakot ako kung sakaling malaman ng pamilya de la Cruz kung sino ka talaga. Baka, lalo lang magdulot ng problema. Laura, huwag mo akong alalahanin. Hintayin mo na lang ako sa baba. Kapag may nangyaring hindi maganda, tatawagan kita agad. Sige. Mag-ingat ka, ha, MMHMM. Tandaan mo, kapag may nangyari, tawagan mo ako agad. Huwag kang mag-alala. Leo de la Cruz, kunin mo na ang kasunduan sa diborsyo. Ngayon din. Pipirmahan ko na yan ngayon din. Nina, bakit hindi ka nalang maupo at magpahinga? Kukunin ko na yan para sa'yo ngayon din. Nina, mahal. Uminom ka ng tubig, magpahinga ka sandali. Pamilya naman tayong lahat dito. Pag-usapan natin ng maayos. Sino ka ba talaga? Malalaman ko yan sa isang tingin lang. Anong akala mo ginagawa mo? Ikaw nga talaga, Nina Reyes. Yun pala ang habol niya. Ang peklat na ito sa braso ko. Hindi ko inakala na ang peklat mula sa pang-aabuso ni Leo. Ang magiging paraan nila para makilala ako. Walang kwenta ka, hindi ka marunong maghiwa ng gulay. Nagdugo ka sa pagkain. Paano namin kakainin yan? Papatayin kita. Ako. Hindi ko sinasadya. Wala akong pakialam kung aksidente. Hindi ka marunong maghiwa ng gulay. Kailangan kang turuan ng leksyon. Ituring mo itong leksyon mo. Kung may susunod pa, gagamitin ko ang kutsilyong ito sa mukha mo. Alam kong may masama kang balak. Ikaw nga talaga, Nina Reyes. Paano ka nagbago ng ganito? Bakit ko pa? Papatulan ang pagtrato sa akin na parang aso, ng mga taong katulad ninyo. Tapos na ako. Gusto kong magdiborsyo. Ngayon na. Hindi. Kung si Nina Reyes ay may ganito kalaking pera para bilhin ang bahay namin, di marami siyang pera ngayon. Kailangan kong makuha ang perang iyon. Gusto ko ang kasunduan sa diborsyo. Ngayon na. Meron kang kalahating oras. Sinalanta ka nila. Laura. Ganap na nangyari iyon. Nina. Mula nang maagasan ka, hindi ka pa rin ganap na gumagaling. Dapat kang umuwi at magpahinga. Iwan mo sa akin ang pamilya de la Cruz. Ako ang bahala. Alan. Samahan mo si Nina pauwi para magpahinga. Para tulungan ang aking kapatid na gumaling. Siguraduhing makuha niya ang pinakamagandang pag-aalaga. Opo. Laura, kapag nandoon ka na, kailangan mong maging maingat. Huwag mong ipagkalat ang iyong pagkakakilanlan. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Umuwi kayo ni Alan at magpahinga. Kapag tapos na ako rito, pupuntahan kita. Binibining Santos, dito po. Nakikita mo, sabi ko sa'yo, walang paraan na magkamukha ang dalawang tao. Ang kapatid ni Nina Reyes ay hindi na bumalik sa loob ng maraming taon. Malamang matagal ng patay yon. Ang pagsubok natin ay talagang sumira sa atin. Ngayon, ipinipilit niya ang diborsyo. Paano natin makukuha muli ang ating bahay? Hindi naman tayo ang may kasalanan. Sobrang nagbago si Nina Reyes. Baka kaya. Iba na talaga siyang tao ngayon?
Mula nang ikasal si Nina kay Leo, tinatrato na lang natin siya ng basta-basta. Ngayon, naagasan pa siya. Si Leo ay ayaw na sa kanya. Mawawalan ka rin ng gana, di ba? Kaya naman umayaw na siya. Matandang hanggal. Ano ba ang sinasabi mo? Kailan pa naging pang-aapi yon? Dapat siyang magpasalamat at magpuri sa kanyang kapalaran. Dapat niya tayong sambahin. Tungkulin niya na maglingkod sa atin ng buong puso. Anong karapatan niyang magdamdam o magreklamo? Hindi, kailangan nating mag-isip ng paraan. Kahit magdibosyo tayo, kailangan nating makuha ang pagkakandili kay Chloe. Sa ganoon, hindi kailanman makatataka sa atin si Nina Reyes. Tama. Napakatalino ng ating anak, si Nina Reyes, ay sobrang protektado kay Chloe. Hindi niya hahayaang ang maliit na batang iyon ay magdusa, di ba? Kung gayon, kailangan lang nating gamitin si Chloe para kumita ng pera mula kay Nina Reyes. Sa huli, mapipilitan siyang ipasa sa atin ang bahay. Eksakto. Kapag nangulila si Nina Reyes sa kanyang anak, magmamakaawa siya sa atin ng nakaluhod para maibalik ito. Hindi mo na kailangang maghintay. Nina, matagal mo nang gustong makipaghiwalay, di ba? Basta pipirma ka lang sa kasunduang ito. At iwan mo si Chloe sa pamilya de la Cruz. Payag ako sa hiwalayan. Ang pamilya mo ay talagang kumpleto na ang plano. Eksaktong gusto niyong buhayin ko kayo habang buhay. Panaginip lang yan. Binibining Nina Reyes. Si Chloe Garcia ang anak mo. Nakikita mong nahihirapan ang sarili mong anak. Wala bang kumakalabit sa puso mo? Hayaan mong linawin ko. Ang pag-aalaga kay Chloe. Hindi ko ibibigay sa'yo. Nina Reyes, kaawa-awang talunan. Kahit na ipilit mo ang paghihiwalay sa anak ko, kailangan mo pa ring bigyan siya ng tagapagmana muna. Huwag mong kalimutan. Leo, ang tunay na ama ni Chloe. Eh ano naman? Sa bahay niyo, napag-alagaan ba ng maayos si Chloe kahit isang araw? Kahit dalhin pa natin ito sa korte, ang pag-aalaga kay Chloe ay hinding-hindi mapupunta sa mga kamay ng mga salot na tulad niyo. Anong lakas ng loob mong murahin kami? Gusto mo talagang masaktan. Nanay, Hindi makapangatwiran, nananapak na lang. Talagang wala kang hiya sa katawan. anong lakas ng loob mong saktan ng nanay ko? Anak. Walang peklat sa kamay mo. Hindi ikaw si Nina Reyes. Sino ka talaga? Walang peklat sa kamay mo. Hindi ikaw si Nina. Sino ka ba talaga? Walang peklat sa kamay mo. Hindi ikaw si Nina. Sino ka ba talaga? Buti na lang at handa ako. Ate, kanina lang, si Maria de la Cruz, sinadya akong basin, para lang makita ang peklat ko. Nahuli na nila ako. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ang peklat na iyon. Ito ba yung ibinigay sa akin ni Leo, nang inaabuso niya ako, yung sinadya niyang, gupitin sa kamay ko. Nina Reyes, ang kapal ng mukha mong magparatang sa akin. Sino ang nang-abuso sa'yo? Kailangan mo bang ipaalala ko sa iyo, bawat beses na sinaktan mo ako, noong unang taon natin ng kasal, binalibag mo sa ulo ko ang isang ashtray. Noong sumunod na taglamig, ikinulong mo ako sa balkonahe, at pinabayaan mo akong manggalirang magdamag. Bawat isa sa mga iyon, nakaukit na sa alaala ko. Akala mo ba wala akong ebidensya para ikulong ka? Ikaw, paano ka magkakaroon ng ebidensya? Leo de la Cruz, habang nakapiyansa ka, paulit-ulit mong tinakot at inabala ang biktima. Kinuska namin ang piyansa mo. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Mga opisyal, hindi ninyo pwedeng arestuhin ang anak ko. Inosente siya. Mga opisyal. Huwag ninyong paniwalaan iyan. Mga salot ang buong pamilya de la Cruz. Araw-araw nilang inabuso ang manugang at apo nilang babae, nang walang tigil. Naipasa ko na ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso ninyo, kasama ang mga salaysay ng mga kapitbahay, sa pulisya, sa kulungan mo gugugulin, ang natitirang buhay mo. Sige, dalhin niyo ako. Ma, huwag. Mga opisyal. Nina, Anak ko. Nina, anak ko. Bitawan ninyo ako. Anak ko, bitawan ninyo ako. Binibining Santos. Lumabas na ang hatol sa kaso ni Leo.
Pero mahirap patunayan ng domestic violence, kaya kulang ang ebidensya laban sa pang-aabuso ni Leo. 2 buwang pagkakakulong lang ang nakuha niya. Inaasahan ko na yan, pero kahit papaano, may parusa siyang natanggap, at simula na yan. Tungkol naman sa susunod na lang natin pag-uusapan yan. Nauunawaan ko. Tita Laura, sasamahan kitang protektahan si nanay. Dapat siguradong maparusahan ang masamang tatay. Sige, magtutulungan si Tita Laura at si Chloe na protektahan si nanay. Okay. Chloe, alam mo ba kung saan pumunta si nanay? Lumabas si nanay kasama ang kanyang mga painting. Sinabi niya sa akin na magpakabait ako sa bahay at hintayin ang pagbalik ni Tita Laura. Ang bait-bait mo talaga, Chloe. Binibining Santos. Mukhang naghanap siya ng trabaho ng mag-isa. Ikaw siguro si Nina Reyes, para sa interview ngayon. Base sa resume mo, pagkatapos ng 1 dekada bilang simpleng may bahay. Dapat nag-a-apply ka para sa trabahong paglilinis. Hindi sa mga bagay tulad ng painting at disenyo, na nangangailangan ng inspirasyon at propesyonal na kasanayan. Sa loob ng 10 taong yun, hindi ako tumigil sa pagpipinta. At sinubaybayan ko ang lahat ng pinakabagong uso. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Alam kong kaya ko ito. May kakayahan at mga premyo ako para patunayan ito. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. At ipapakita ko ang kaya kong gawin. Oo, sige. Marami kaming aplikante araw-araw. Wala namang karapat-dapat sa kanila. Umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Manager Tan, may malaking problema tayo. Yung artwork na kakalabas lang, na-report na ng pangungopia. Yung backlash online, ay winawasak tayo. Grabe na ang reklamo ng mga tao. Ano? Buisit. Bakit lahat sila nagsasabing nangopya tayo? Teka, gawa ko yan. Ano ba ang nangyayari? Okay naman lahat kahapon. Manager Tan, paparating na ang general manager. Kung hindi natin maayos itong issue sa pangungopia, pwede tayong lahat matanggal. Hayaan mong subukan ko. Ikaw, marunong ka bang humawak ng paintbrush? Umalis ka sa harap ko. Yung trabahong sinasabing kinopya ninyo, ako ang orihinal na artista. Nasa akin ang orihinal na mga sketch. At pwede kong pahintulutan ng kumpanya na gamitin ang mga ito. Kung talagang maayos mo ang gulo na ito sa pangongopya, pwede mong kunin ang posisyon ko bilang manager. Sa'yo na yan. Hello, sa lahat. Ako ang orihinal na artista ng painting na ito. At ang painting na ito ay pinahintulutan na sa Creative Beauty Design. Manager Tan, siya talaga ang gumawa nito. Ang galing naman. Ginawa ko ito noong nag-aaral pa ako. Manager Tan, nagsisimula ng mag-sorry ang mga tao online. Alam kong mahalaga ang painting na ito sa inyong lahat. Ang galing mo, ang buong seryeng ito, ginawa mo noong 6 na taon na ang nakalipas. Ang galing ng panlasa mo, nauuna ka sa panahon mo. Manager Tan, natanggap na ba ako? Swertihan lang yan. Kailangan ng kumpanya ng disenyo para sa pabalat. May 1 araw ka para matapos mo yan. Kung hindi, paalis ka na. Sige. Pwede ka rito. Salamat. Nakatapos din. Paano ito nangyari? 3 araw ko yan ginagawa. Paano mo nagawa na matapos yan sa kalahating araw? Imposible to. May mali dito. Kahit na perpekto yan. Wala kang pangalan. Ang gawa mo, hindi mabebenta. Ang painting na ito, $500,000. Kukunin ko to.
Ginoong Cruz. Pagkatapos pirmahan ang kontrata ng pagbili para sa Creative Beauty Design, kailangan mong bumalik sa grupo para sa pulong ng mga shareholder. Alam ko. Kumusta? Ako ang manager dito, Sean Tan. Ang mga gawa ko ay ipinagbibili rin. Kumusta? Ako si Ethan Cruz. Kumusta? Nina Reyes, ang gumawa nitong painting. 10 taon, ang tagal na. Ni hindi nga niya ako nakilala. Sige. Ang painting na ito, kukunin ko to. 10 taon, ang tagal pa rin. Hindi na nga niya ako kilala. Sige. Bibilhin ko ang painting na ito. Huwag kang magpaloko sa kanya. Siya, huwag mo nga ako, baguhan lang yan. Ang teknik niya, at ang taste niya, ay walang kakaiba. Dapat ang tingnan mo ay ang gawa ko. Sigurado akong mas collectible ito, kaysa sa kahit ano ni Nina Reyes. Pakiurong po, Ginoong Cruz, ay ayaw sa mga taong masyadong lumalapit. Makikita sa sining ang ugali ng isang tao. Ang isang tulad mo, malamang wala namang, maipagmamalaking kahit ano. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong, kausapin ako ng ganyan. Isang mayamang walang alam, na nag-aaksaya ng pera sa basura. Simpleng may bahay lang yan. Anong skills ba ang meron siya? Manager Tan. Ang talento ay hindi sa pagyayabang. Dahil pinahahalagahan ni Ginoong Cruz ang gawa ko, malinaw na nakikita niya ang talento ko. Ang pagnanais na makipag-collaborate sa akin, ay natural lang. Binibining Santos, ang bank account number mo. Ipadala mo na lang sa akin mamaya. Ang accounting ang magwiwir ng pera. Nauunawaan. Siya ba ay? May asawa? Di ba yan ang diborsyada ng pamilya de la Cruz? Anong ginagawa niya rito? Nagpipinta. Binibining Lim, anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? Diborsyada siya. Hinilingan ko na si Leo na maghiwalay tayo. Wala na akong kinalaman sa pamilya de la Cruz. Totoo. Tatay, sa bandang huli, ikaw ang itatapon. Ngayong hindi ka na sinusuportahan ni Leo. Sigurado akong, hirap na hirap ka ngayon. Kuhanan mo ako ng kape. Kung maganda ang mood ko, baka, bigyan pa kita ng konting pera. Nina, si Ginoong Lim, ang tatay ni Sofia, ang may-ari ng kumpanyang ito. Kung maglakas loob kang, bastyusin si Binibining Lim ngayon. Tatanggalin ka kaagad dito. So, hindi pala nakalimutan ni Leo, ang aking kaarawan. Hindi yan para sa'yo, tanggalin mo yan. Ngayon din, akala mo kayang-kaya mong basagin yan. Ang Pulse Ares na ito, binigay sa'yo ni Leo, di ba? Buong panahon, magkasama na kayong dalawa, habang buntis ako. Nalaman mo na. At ano naman ang magagawa mo? Nina, bakit ang tagal mo? Bilisan mo at kuhanan si Binibining Lim ng kape. Gusto mo ba talagang mawalan ng trabaho? Ang kapeng ito. Ako na ang kukuha. Nina, ang lakas ng loob mong tapunan ako ng kape. Gusto mo bang mamatay? Nadulas ang kamay ko. Nina, huwag kang maghanap ng gulo. Binibining Lim, pakiusap, huwag po kayong magalit. Pangako ko, papagsorryhin ko si Nina, sa inyo ngayon. Ang bayad sa paglilinis ay ibabawas sa kanyang sweldo. Gusto mong kalimutan ko ito? Sige, kung ang bawat isa sa inyo ay tatapon ng isang tasa ng kape kay Nina, magpapakabait ako at kakalimutan ang lahat. Kung hindi, lahat kayo, lumayas sa kumpanyang ito. Kung bawat isa sa inyo ay nagtapon ng kape kay Nina Reyes, baka palampasin ko na lang. Kung hindi, lahat kayo ay tanggol na. Si Binibining Lim ay hindi natin kayang saktan. Isa siyang VIP. Lahat, gawin nyo na. Kung hindi, lahat kayo ay tanggol na. Sofia, ang alam mo lang bang paraan para manghamak ng tao ay ang mga ganitong cheap na trick. Kung ganito lang, ayaw ko na sa trabahong ito. Ito ang pinirmahang kontrata ng pagbili. Ang kumpanyang ito ay hindi na pag-aari ng pamilyang Lim. Kumpanya ito ng pamilya ko. Kung ibebenta, sa tingin mo hindi ko malalaman.
Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Sa pekeng kontratang ito, nagmamalaki ka masyado. Tama ang binibini, kontrata ng pagbili. Halatang peke. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako ipinanganak kahapon. Mga imposibleng babae. Ito ang kontrata ng pagbili ng aming kumpanya. Ikaw, Ikaw si Ethan Cruz, Pangulo ng Cruz Group, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Verdant. Ginoong Santos, ang mga empleyado mo ay talagang walang kahit kaunting asal. hindi ko alam na ikaw pala ang presidente ng Cruz Group. Tungkol sa nangyari kanina, hindi sapat ang pasasalamat ko. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Verdant, ang pamilya naming mga Lim. Hindi man kami ang pinakamataas na uri ng elite sa lungsod ng Verdant, pero hindi kami walang impluensya. Akala mo ba hindi ko alam na ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Verdant, ilang taon nang naninirahan sa ibang bansa at hindi na bumalik? Nina Reyes. Akala mo ba, makakakuha ka ng mayaman at gwapong lalaki? Kaya peke pala ang lahat. Maglakas loob kang pumunta dito na may pekeng kontrata ng pagbili at magkunwaring presidente ng Cruz Group. Binata, maaari kitang aidmanda sa panloloko. Nagtataka ako. Manggagancho lang pala siya. Ginoong Santos. Si Nina Reyes na ito, ay talagang walang kwenta. Hindi lang siya incompetent sa trabaho. Nasaktan pa niya si Binibining Lim. Hindi natin siya pwedeng panatilihin dito. Binibining Lim, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala nito para sa'yo. Walang puwang sa kumpanyang ito para sa mga pabigat, tinanggal ka na, lumabas ka na ngayon. Kayong mga tao talaga, hinuhusgahan ang lahat sa panlabas na anyo, kahit na ang aming Ginoong Cruz, ilang taon nang nasa ibang bansa, at hindi ninyo siya nakikilala. Paano naman yung may talento tulad ni Nina? Pwedeng maging walang kwenta. Kung sinabi kong walang kwenta siya, edi ganun nga. Ginoong Santos, palabasin mo sila dito, ngayon na. Opo, ma'am. Hindi mo ba ako narinig? Kung hindi ka lalabas, hindi na ako magiging magalang. Si Binibining Reyes ay isang partner ng Cruz Group. Ang hindi paggalang sa kanya ay paghamak sa Cruz Group. Ano ba ang espesyal kay Nina Reyes na ito? Na isusugal mong saktan ang pamilya naming mga Lim, para protektahan itong kaawa-awang talunan. Ginoong Cruz. Paumanhin, Ginoong Cruz. Ang aking mga tauhan ay naging pabaya. Nasaktan nila kayo. Hindi ba ito yung si Ginoong Cruz, na matagal nang gustong makilala? Ginoong Lim, hindi maganda ang pagpapalaki mo sa anak mong babae, at hindi mo makontrol ang sarili mong mga tao. Pananagutan mo ito. Si Ginoong Santos ng Creative Beauty Design, si Sean Tan, at ang pamilyang Lim, ay itinimbre na ngayon sa industriya. Oo. Nagkataon lang kaming nagkita. Bakit niya gagawin ang lahat ng ito para sa akin? Tungkol kay Ginoong Cruz, Binibini, pakiusap magbigay ka ng mabuting salita para sa amin sa kanya. Ang litrato mo, dala-dala niya yon palagi. Malaki talaga ang halaga mo sa kanya. Pakiusap, magbigay ka ng mabuting salita para sa amin. Tama. Kung ikaw ang may gawa, ikaw ang mananagot, hindi kita tutulungan. Ginoong Cruz, ang lalaking ito, ay nabanggit lang, na may litrato ka pala ako, magkakilala ba tayo? Nina Reyes, talagang hindi mo ako naaalala? Noong panahong iyon, nagkataon ko siyang nakita sa art studio. At iyon ay pag-ibig sa unang tingin. Pero siya, ay hindi man lang nalaman na ako ay nabubuhay. Ginoong Cruz. Huwag kang magpakapormal. Tawagin mo na lang akong Ethan. Nagkamali ako, bulag ako. Hindi ko nakilala kung sino ka, hindi kita nakilala, paumanhin na talaga. Maaari bang patawarin mo kami? Pinili mo yan. Ngayon, panag-utan mo. Dalhin niyo sila palayo. Ngayon din, paglalakarin niyo sila. Ginoong Cruz. Tungkol sa nangyari kanina. Salamat sa pag-abuloy, pero ngayon lang tayo nagkakilala. Bakit mo ako pinagkakatiwalaan ng ganito? Ang paraan ng paghawak mo sa mga bagay ay tunay at matatag. Kaya nga ako nagtitiwala sa'yo.
Ginoong Cruz. Salamat ulit sa ngayon. Dapat na akong umuwi. Binibining Santos, magpahinga ka, ha? Hoy, Nina. Niluto ko. Ang paborito mong ulam noong bata ka pa. Matamis-asim na tadyang. Sige, tikman mo. Tingnan mo kung pareho pa rin ang lasa. Sa naaalala mo. CJ, Ganoon din kagaling magluto si Tita Laura tulad ni Nanay. Ito, Nanay, kumain ka rin. Hindi nagbago ang lasa. Eksakto pa rin tulad noong bata ako. Salamat, Laura. Anong dapat pasalamatan kapag naging sikat kang designer balang araw at kumita ka ng malaki, saka mo ako ilibre ng mas masarap na pagkain. Oo nga pala. Kamusta ang interview mo ngayong araw? Parang nagustuhan naman ako ng mga katrabaho ko. Nakatulong pa nga ako sa kumpanya na resolbahin ang isang plagiarism scandal. Si Sofia lang at si Manager Peterson ang mahirap pakisamahan, pero naayos na sila. Hoy, Nina. Ngayong baguhan ka pa lang sa trabaho, mag-ingat ka. Maging sa mga katrabaho o kahit kanino, kailangan mong mag-ingat. Hindi ka na pwedeng maging masyadong mapagtiwala sa lahat tulad ng dati. Naiintindihan mo, naiintindihan ko. Laura, hindi ko nahahayaan na apihin ako ng sinuman. Binibining Santos, Hoy, Nina. May pinamili akong mga damit pang trabaho para sa iyo at mga maliliit na damit para kay Chloe. Magkakasundo ang mga kulay. Nasa walk-in closet lahat. Sige, tingnan mo kung magugustuhan mo. Salamat, Laura. Salamat, Tita Laura. Sige, alis na kayo. Tingnan ninyo kung magugustuhan ninyo. Tara na. Binibining Santos, nagpa-reserve sina Leo at Sofia ng private room sa isang hotel. Ayon sa surveillance, may nakahanda silang pampatulog. Baka balak nilang saktan si Nina. Alam ko na, hindi sila basta-basta titigil. Leo, Hello. Nina. Narito, alam kong nagkamali ako. Payag na ako sa diborsyo. Isusuko ko pa ang custody kay Chloe. Pero bago natin ito gawing opisyal, pwede ba tayong magkita para sa huling pagkain? Para sa maayos na pamamaalam. Magaling. I-text mo sa akin ang oras at lugar. Pupunta ako. Binibining Santos, kaya pupunta ka? Kung gusto nilang saktan si Nina, dapat muna nilang daanan ako. Nina, dinala mo si Chloe. Natuwa ako. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga nakaraang araw at kung gaano ako nagkasala. Ang galing ng acting mo. Nina, alam kong nagkamali ako. Tara't mag-toast tayo. Patawarin mo ako, Nina. Sofia, sigurado ka bang epektibo ito? Huwag kang mag-alala. Pangako ko, pagkatapos niyang uminom ng isang lagok, hihimatayin siya. At magagawa na natin sa kanya ang gusto natin. Nilaso ng alak. Napakababang paraan. Nina, ito ang alak. Ipinakiusap ko ito para sa'yo. Tara, tikman mo. Sige. Uminom tayong magkasama. Ano sa tingin mo? Siyempre. Ang ulo ko, nahihilo ako. Ano ang nilagay mo sa inumin ko? Nanay! Nanay. Nina. Nina. Sofia. Pasok ka. Nanay. 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 Gising na. Mukhang hindi ka natuto sa huling bagbog na natanggap mo sa bahay ng pamilya de la Cruz. Hindi ka pa rin natuto. Nangangahas ka pang saktan ako, Nina Reyes. Nalasan ka na, nagmamatigas ka pa, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Sofia. Sandali lang. Papirmahin muna natin siya sa asset transfer agreement. Kapag naipirma mo na ang hinliliit dito, saka ko ipapakita sa iyo ang sasapitin mo.
Chloe, ipikit mo ang mga mata mo. Nangangahas kang galawin ang mga ari-arian ni Nina. Patay ka. Chloe, umalis ka na dito. Ano pang hinihintay mo? Hulihin siya. Nang ahas kang babatuhin ako ng baril. Wala kang laban sa akin. Imposibleng ganyan kagaling si Nina. Maliban na lang kung hindi ka talaga si Nina. Ayokong maniwala. Tingnan natin kung makaiwas ka ngayon. Tandang ahas. Magsalita ka. Sino ang umupa sa iyo para kidnapin si Nina? Ako yon. Ako yon. Ako yon. Siya. Si Sofia ang kumuha ng droga. Wala akong kinalaman doon. Magsalita ka. Ako. Ako ang nagdroga sa kanya. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Alan, magpadala ka ng mga tao dito. Bigyan ninyo ng sarili nilang gamot sina Sofia at Leo. Bigyan ninyo ng sarili nilang gamot sina Sofia at Leo. Kunan ninyo ng malapit na video. Ipadala ninyo sa mga reporter. Ipagbigay alam sa mga abogado natin. Ihanda ang divorce papers ni Nina. Papirmahin si Leo. Ethan, hindi mo naman talaga kailangan. Nasunduin ako sa trabaho araw-araw. Kumain ka na ba? Medyo nag-overtime ako ngayon, kaya kumain na ako sa opisina. Mabuti naman at kumain ka. Sakay ka na. Binibining Santos, may party ang mga kaibigan ko, at kailangan ko ng kasama. Sana naman, Binibining Santos, ay magbigay kayo ng karangalan sa akin. Pero bakit ako? Binibining Santos, kapag ang isang lalaki ay nagpupunyagi para makita ang isang babae, ano sa palagay mo ang habol niya? Siyempre, dahil gusto niya siya. Mukhang hindi ko naman ito ginawang halata. Hindi mo man lang napansin na nililigawan na kita. Well, Ethan. Ano ang itsura ng ideal na marriage? Para sa iyo. Samahan mo muna ako sa isang lugar at sasagutin kita doon. Iyon ang kasama ni Ethan. Bakit parang pamilyar siya? Sus, di ba yun yung babae na laging may litrato si Ethan? Mukhang ordinaryo lang naman. Ethan, bakit ang protektado niya? Guys. Ang babaeng kasama ko, dapat makalakas ng parang siya ang may-ari ng lugar. Ethan, nagawa mo talaga ang tuso mo. May bakanteng upuan dyan. Maupo ka na. Tigilan nyo yan. Maglalaro ba tayo o hindi? Siyempre naman. Pero ayusin muna natin to. Kung ako ang manalo, ang proyektong pagpapaunlad ng Veridia West ay akin na. Hindi ka mananalo. Titingnan natin. Ginoong Reyes, kumusta na ang laro? Ano sa palagay mo? Pareho pa rin. Punch ang bag ni Ethan. Lucky Kiss. Ikaw ang pinakamagaling. Aminin mo, yung Lucky Kiss ay talagang nakatulong. Ikaw naman, Ginoong Cruz. Nina, halika rito sandali. Halika, subukan mo. Hindi ko alam kung paano. Mabango ang lipstick mo. Para mapansin ng Ginoong Cruz ng ganyan, siguro may pinag-aral ang babae, mula sa pamilyang bagay sa kanya. Eksakto. Hindi niya kailangan ng pangalan o titulo ng sinuman para patunayan ang kanyang halaga. Mula ngayon kung ganyang walang kwentang pagtitipon ulit, huwag niyo na akong tawagan. Ginoong Cruz, tungkol sa tanong na itinanong ko sa iyo, hindi mo pa rin ako nasasagot. Ano ang hitsura ng ideal na pag-aasawa para sa iyo? Hindi kailangan ng malalaking, romantikong kilos. Pagkakaintindihan lang. Karaniwan. Simple. Masaya.
Pangmatagalon. Nina, Nanay, anong tinitingnan mo? Tumatawag si Tita Laura sa iyo, ni hindi mo nga narinig. wala naman tinitingnan si nanay. Laura, kailangan mo ako. Ito ang kasunduan sa diborsyo na pinirmahan ni Leo de la Cruz. Tingnan mo, wala dapat problema. Kusang loob na isinuko ni Leo de la Cruz ang pagiging tagapag-alaga kay Chloe. Laura, totoo ba ito? Wala siyang magagawa. Alan, ibigay mo sa kanya. Binibining Santos, ito ang ebidensya ng pagdukot sa iyo at kay Chloe, ni Leo de la Cruz at Sofia Lim, at paglustay ng pondo ng kumpanya, at patunay sa video ng kanyang pangangabat. Ginamit pa nila ang ganitong karumal-dumal na paraan para makuha ang mga ari-arian sa pangalan ko. Nakakadiri. Nina, binuwag ni Leo de la Cruz ang aplikasyon para sa diborsyo sa panahon ng pagpapalamig. Baka hindi na posible ang mapayapang diborsyo ngayon. Kung gusto mo, matutulungan kitang mag-abla para sa diborsyo. Ito ang ulat ng pinsala mula sa karahasan sa tahanan, patunay ng pangangabat, at ebidensya ng paglustay. Sapat na ito para makulong si Leo de la Cruz. Habang buhay. Laura, tungkol sa diborsyo. Gusto kong kausapin ng harapan si Leo de la Cruz, ng harapan. Ang utang sa akin ng pamilya de la Cruz, gusto kong ako mismo ang maningil. Nina, nababaliw ka na ba? Una, nilinlang mo ang tatay ko para ipagbili ang bahay ng pamilya namin. At ngayon, naglakas loob ka pang kunin ang custody kay Chlo. Makinig ka sa akin, walang pag-asa. Ang custody kay Chlo ay akin, wala itong kinalaman sa'yo. Tigilan mo yan. Ang tatay mo ang nagbenta ng bahay para sa kanyang kabit. Anong kinalaman ko doon? Ang pamilya mo ay araw-araw na inaabuso si Chloe. Anong karapatan mo para humingi ng custody sa kanya? Eh ano naman, anak ko rin si Chlo. Ano naman kung sinaktan ko siya? Kapag ikinasal ka, sumunod ka sa asawa mo. Ikinasal ka sa akin. Dapat handa kang mag-sacrifice ng lahat para sa akin. Tama na. Ito ang video noong huli, na inakit mo ako sa hotel suite, nagsabuatan kay Sofia, at pinainom ako ng droga, at meron din akong ebidensya ng pangangaliwa mo kay Sofia. Binabalaan kita, kung maglakas loob kang bawiin ang divorce petition, ay dadalhin ko ang ebidensyang ito sa korte, at kakasuhan kita para sa divorce. Talagang naglakas loob kang magtangka sa akin. Eh ano naman? Anong lakas ng loob mong umilad? Mukhang gusto mo talaga to. Leo, alisin mo ang marumi mong kamay sa kanya. Sino ka ba? Huwag kang makialam. Ginoong Cruz, anong ginagawa mo rito? Hintay ka sa labas. Nasa katabing kwarto lang ako. Narito ako para sa negosyo. Dumadaan lang ako. Narinig kong nag-aaway kayo. Kaya pumasok ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Inaasikaso ko lang ang paghihiwalay namin. Aba, Nina. Kaya pala ganyan ka kadesperado para makipaghiwalay. May iba ka ng karelasyon. At ang kapal ng mukha mong akusahan ako ng pangangaliwa. Ginoo, ipinapayo kong bantayan mo ang iyong mga salita. Kung hindi, isasakdal kita sa paninirang puri. Binibining ni Reyes, mayroon akong napakagaling na legal team. Kung magsasakdal ka man para sa paninirang puri, o magpa-file para sa hiwalayan, matutulungan ka nila. Leo, magfa-file ulit ako ng hiwalayan. Binabalaan kita. Mas mabuting makipagtulungan ka. Kung hindi, talagang hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Walang ganyan. Maliban kung ibalik mo ang bahay. O kusa mong isusuko ang pagiging tagapag-alaga kay Chlo. Kung hindi ako papayag sa hiwalayan. Leo, kung ipipilit mo yan, ang ebidensya ng iyong pangungurakot ay mapupunta sa tanggapan ng buwis at sa pulisya. Makakapag-file pa rin ako ng hiwalayan. At ikaw, mapupunta sa bilangguan. Ang galing mo talaga. Nina Reyes. Pagsisisihan mo ito. Tapos na rin sa wakas. Binibining Santos, nasabi ko na sa'yo, ang gusto ko sa isang pag-aasawa. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin ang iniisip mo tungkol sa pag-aasawa para magkaroon ako ng direksyon na pagtutuunan? Tulad ng nakikita mo, Ginoong Cruz. Ang huli kong pag-aasawa ay isang ganap na sakuna. Sa ngayon, hindi ko nga alam kung ano ang dapat na itsura ng ideal na pag-aasawa para sa akin. Binibining Santos, tapos na ang kabanatang iyon. May mahaba pang daan sa harap. Ano man ang mangyari, dapat mong sundin ang iyong puso. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako para sa'yo.
Sofia, para sa'yo, kaya ko hiniwalayan si Nina. Ngayon, wala na akong natira, broken na ako. At kailangan ko pang sustentuhan ang aking mga magulang. Pwede mo ba akong pautangin ng pera? Emergency ito. Wala akong pera. Nasira ang pamilya ko. Nang ahas na Nina na iyon. Ang bahay na tinitirhan mo ngayon. Ang natitirang ari-arian ko. Iniisip kong ipagbili ito para magkaroon ako ng pera. Sofia, nagkamali ako. Ipapasok ko ang mga magulang ko bilang gwardiya o tagalinis para kumita sila para sa'yo. Ang bahay na ito, hindi mo pwedeng ipagbili. Kung gagawin mo, wala na kaming matitirhan. Sofia. Kasalanan mo itong lahat, Maria. Kung hindi mo palagi, sinaktan at inapi si Nina, hindi siya hihingi ng diborsyo, hindi sana tayo napunta sa kalunos-lunos na kalagayang ito. Walang kwentang matanda. Anong karapatan mong sisihin ako? Kung hindi ka nagkaroon ng kabit at ipinagbili ang bahay natin, hindi sana tayo nahulog sa ganitong antas. Kasalanan mo lahat ito. Kasalanan mo. Lahat kasalanan mo. Matandang bruha. Anong lakas ng loob mong saktan ako? Hay! Ikaw si Nina Reyes. Wala ka namang itsura sa paningin ko. Mula ngayon, sundin mo lang ang sasabihin ko. Nakuha mo. Kumusta? At ikaw, sino ka? Hindi ba sinabi sa iyo ni Manager Peterson? Ako si Cynthia Tan. Isa sa pamilya Tan, isa sa mga nangungunang pamilya sa lungsod ng Verdant. Mula ngayon, sundin mo ang sasabihin ko. Kung hindi dahil kay Ethan, hindi ko nga papansinin ang basurahan na ito. Kailangan ng headquarters ng isang napakagandang disenyo para sa paligsahan sa disenyo. Kung manalo ito, direktang itataas ang lead designer bilang direktor. Ang mga miyembro ng grupo ay tataasan ng 30% ang sahod. Maaari na kayong mag-volunteer ngayon. Manager, gusto kong sumali sa paligsahan. Ganoon ba kataas ang tingin mo? Sa sarili mo, baguhan ka lang. Ano bang akala mo? Makakasali ka sa ganoong kahalagang paligsahan? Manager Peterson, sa tingin ko, hindi naman dahil baguhan ka, ay automatikong hindi ka nakwalipikado sa paligsahang ito. Bukod pa riyan, kung pag-uusapan ng pagiging baguhan. Si pinuno ng grupo Tan, ngayon lang din nagsimula, di ba? Kung gayon, kayong dalawa ay mag-submit ng sketch ng disenyo. Alinmang disenyo ang makakuha ng pinakamagandang review sa loob ang ipapasa natin sa paligsahan. Nina Reyes, si Ethan at ang pwesto sa paligsahan. Wala kang makukuha sa kanilang dalawa. Natapos na rin ang sketch ng disenyo. Lampas na ng hating gabi. Nagtatrabaho ka pa rin hanggang ganito ka-late? Kakatapos ko lang ng sketch. Ginoong Cruz, anong ginagawa mo rito? Ito ba ang phoenix sa disenyong muling pagsilang mula sa abo mo? Hindi lang perpekto ang pagkakatugma ng mga kulay, perpekto rin ang komposisyon. Talagang naipakita ang kadakilaan ng isang mitikong halimaw mula sa silangan. Karapat-dapat talaga sa'yo. Naghihintay ako sa baba para sa'yo, pero hindi ka sumipot, kaya umakyat ako para tingnan ka. Salamat, Ginoong Cruz. Mabigat ang loob ko, na marinig iyon mula sa iyo para sa kompetisyon. Tawag mo pa rin sa akin ay Ginoong Cruz. Nina, sa pagitan natin, hindi ba masyadong formal yon? Sige, Ethan. Halika na, ililibre kita. Sayang naman, Nina. Ang pwesto sa kompetisyon ngayon ay hindi na para sa'yo. Naniniwala ako sa kakayahan ko. HMPH. Kahit gaano ka kagaling, tuntungan mo lang ako. Matapos ang pinagkaisang desisyon ng senior management, ang nominado ng kumpanya para sa design competition na ito ay Cynthia Tan. Manager Peterson, gusto kong makita ang submission ni Cynthia. Eksakto ang sketch na ito sa akin, Manager Peterson. Sa'yo ko lang ipinadala ang sketch na ito, kaya bakit ngayon, nasa pangalan na ni Cynthia? Nina, tapos ka na bang magdrama? Kung matatalo ka, tanggapin mo ng maayos. Ang sketch na ito, malinaw na ipinadala sa akin ni Cynthia. Tigilan mo ang paggulo dito. Galing si Cynthia sa mayaman at prestihiyosong pamilya. Graduate siya sa top art school. Bakit niya kailangang nakawin ang sketch mo? Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Cynthia, at sinusiraan mo siya. Huwag mong isipin na dahil minsang tinanggihan ka ni Ginoong Cruz, bigla ka nang makaakyat sa lipunan. Nina,
Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo at makita kung gaano kang basurang tao. Isang diborsihadang, simpleng may bahay na tulad mo. Nangangarap pa ring makipagkumpetensya sa akin. May ebidensya ako na akin ang sketch na ito. Manager Peterson. Nang ipadala ko sa iyo ang sketch, mayroon akong chat history. Kung mapatunayan mo na naipadala ito ni Cynthia bago ako, saka ko aaminin na ako lang ang nagdrama. Tama na, Nina. Ako ang may hawak dito. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Sabi ko, ang disenyong ito ay kay Cynthia. Ganun nga, kung hindi mo tatanggapin ang desisyon ng mga nasa taas. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka. Manager Peterson. Halatang hinahayaan mo si Cynthia. Inaakusahan mo ako ng pagkampi. May ebidensya ka ba? Kung gayon, tumahimik ka. Sige, tapos na ang pulong. Binibiningtan, manatili ka. Binibiningtan. Ito ang sketch na ginawa ni Nina. Pwede mo itong gamitin bilang reference. Maganda ang composition at mga kulay na pinili niya. Pero masyadong magkamukha ang dalawang sketch. Makikita agad iyan ng mga nasa taas. Huwag kang mag-alala dyan. Ang isusumit nating final version ay sa'yo lang. Mabuti. Nina, wala kang makukuhang kahit ano sa akin. Manager Peterson. Tungkol sa bagay na ito, humihingi ako ng paliwanag. Hindi ako aalis hanggat wala akong nakukuhang paliwanag. Cynthia, nawawala na ba sa isip mo? Ako ang tagapagmana ng pamilya Tan. Pakakasalan ko si Ethan at ang magiging asawa ng may-ari ng kumpanyang ito. Ano naman kung binuhusan kita ng tubig? Tandaan mo ito. Ang trabaho mo ay trabaho ko. Ang pwesto sa kompetisyon ay para na ring akin. Cynthia, nakaalis ka na rin, ha? Bulaklak para sa iyo. Kumusta? Sino sa inyo ang si Binibining Reyes? Galing ito kay Ginoong Cruz. Para sa'yo, maligayang bati sa pagkapanalo mo sa kompetisyon. Hello, ako si Binibining Reyes. Nina Reyes, ang kapal ng mukha mo. Nakasulat sa card, na galing ito kay Ginoong Cruz. Para sa sino mang nanalo, si Cynthia ang magiging ginang Cruz sa hinaharap. Para sa kanya talaga ito. Ikaw ang nanalo. Ito si Binibining Tan, hindi si Binibining Reyes. Mali siguro ang nakasulat sa card. Sige, ayos lang. Mas alam ninyo kung sino man ang sabihin nyo. Para ipagdiwang ang pagkapanalo ko sa kompetisyon. Ngayong gabi, ilibre ko kayo ng hapunan. Ang galing. Hello, Nina. Nasasanay ka na ba sa trabaho? Nina Reyes, tumatawag ka ng personal sa oras ng trabaho. Mukhang hindi ka masyadong abala. Ang mga dokumentong ito, kailangang ayusin bago matapos ang gabi. Hindi ka alis hanggat hindi ito natatapos. Manager Peterson, hindi ba't napagkasunduan na si Cynthia ang magiging kinatawan natin para sa kompetisyon? Bakit ako naipit pa rin sa pag-aayos ng lahat ng kasunod na konsepto? Nina, ang pagpapaubaya sa iyo na magtrabaho sa aking proyekto ay isang pribilehiyo para sa iyo. Ituring mo itong pagkakataon mong magwasto. Malaman mo ang iyong lugar. Si Cynthia ang manlilibre sa lahat ng pagkain ngayong gabi. Maaari na kayong umalis ngayon. Kung ano man ang natira, ipasa mo na lang kay Nina. Mahusay. Nina, ano ang ingay doon? Pinahihirapan ka ba ng iyong mga kasamahan? Wala iyon, Laura. Lahat ay mabait sa akin. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Mag-uusap tayo mamaya. Binibining Santos, si Ethan Cruz, Pangulo ng Cruz Group, ay nagpadala sa iyo ng panukala sa pakikipagtulungan. May problema kay Nina. Ihanda ang kotse. Ako mismo ang maghahatid kay Nina pauwi. Grabe ito. Kailan ko matatapos ang lahat ng ito? Nina, anong lakas ng loob mong kunin ang akin? Magdudusa ka. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kung gumastos ako ng 70,000 dolyar sa peking impormasyon, pagsisisihan mong hindi ka na lang nabuhay. Huwag kang mag-alala, Binibining Tan. Tuwing binubugbog ko si Nina, ikinukulong ko siya sa isang napakadilim na silid taguan. Takot na takot siya sa dilim. Sa ganoong kadiliman, Mababaliw siya.
Ah. Hindi, tigil. Huwag mo akong paluin. Palabasin niyo ako. Nina! Nina! Tigilan niyo ang pagpalo sa akin. Anong nangyari? May claustrophobia ako. Ayos lang. Humimok ka ng malalim. Tumayo ka ng dahan-dahan. Ilalabas kita rito. Nina, uuwi muna kita. Ipapaimbestiga ko kung anong nangyari ngayon. At makakakuha tayo ng mga sagot. Hindi na kailangan yan. Laura, anong ginagawa mo rito? Nag-alala ako, sinundo kita. Kayong dalawa. Ethan, ipakikilala ko sa iyo. Ito ay aking kambal na kapatid na babae, Laura Santos. Pangulo ng Starlight Group, Laura Santos. Kaya kayo pala ang binibining Santos ng Starlight Group. Marami na akong narinig tungkol sa inyong kakayahan. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan bukas. Hanggang bukas, Ginoong Cruz. Kumusta siya? Paano biglang nagkaroon ng ganitong matinding lagnat at nanghina si Nina? Malamang natakot ang binibining Reyes, at ang kanyang pakiramdam ay dahil sa sobrang pagod. Kailangang may kinalaman ito sa kagabi. Pupunta na ako ngayon sa Creative Beauty Design upang malaman ang totoo. Nina, sinadya kong pinatay ang ilaw kagabi para sa'yo. Para pasiklabin ang iyong claustrophobia. Pero ngayon, narito ka. Walang ni anino ng sugat. Hindi mo tinapos ang trabaho mo kahapon. Bakit ka umalis ng maaga? At ngayon, nag-ayos ka pa, para lang mangakit kay Ginoong Cruz, di ba? Ngayon, bumalik ka sa trabaho. Anong karapatan mong kausapin siya ng ganyan? Galing siya sa Starlight Group. Ayos lang. Narito ako para makita kung paano nila binubuli si Nina. Binibining Santos. Abala si Ginoong Cruz nitong mga nakaraang araw sa pag-imbestiga sa nangyari kay Binibining Reyes. Sandali lang po, kukunin ko po siya. Sabihin mo sa kanya, magmadali siyang pumunta rito. Manager Peterson. Dumating mismo si Ethan sa kumpanya para imbestigahan ang nangyari kay Nina. Paano kung ang katotohanang ninakaw ko ang mga sketch ni Nina ay mabunyag? Huwag kang mag-alala, binibining Tan. Lahat ng footage mula sa surveillance ay naayos na. Hindi lang nila makikita ang anuman tungkol sa mga disenyo. Pati ang ginawa mong panloloko kahapon, na pagputol ng kuryente sa opisina, ay hindi masusundan pabalik sa'yo. Napaka-visionaryo mo talaga, Manager Peterson. Kapag ako'y naging ginang Cruz na, ikaw ang magiging General Manager ng Cruz Group. Patay ka. Anong lakas ng loob mong bulihin ng ganyan si Nina? Nina, gusto mo bang mamatay? O ano ba? Bigla-biglang pumasok sa opisina ko. Gusto mo bang tawagan ko ang seguridad at palabasin ka? Ang mga palalabasin ngayong araw, kayo. Mukhang nawalan talaga siya ng ulo kahapon. Natakot hanggang nagkaroon ng split personality. Nina, bitawan mo ako. Nababaliw ka ba? Ikakaso kita sa pambubugbog. Nang ahas kang putulin ng kuryente para takutin ang kapatid ko, at babayaran mo iyon. Wow, hindi ko alam na si Nina ay may ganitong wild side. Buti na lang hindi ko siya inasa. Mag-isa ka na ngayon. Siguro ang tatay ko ang tumatawag. Pababayaran ka ng tatay ko. Binibining Tan, ibinenta lang namin sa iyo ang impormasyong iyon, para sa pera. Hindi kami magsisinungaling sa iyo. Imposibleng si Nina, ay okay lang. May mali talaga dito. Hello? Binibining Tan, nakikinig ka ba? Pangahas kang nakipagsabuatan sa pamilya de la Cruz, para saktan ang kapatid ko. Pababayaran kita, 10 beses. Hayaan mong linawin ko. Kung may manggahas pang manakit sa kapatid ko, papatayin kita. Ethan, tulong. Sagipin mo ako. Binibining Santos. Tapos na ang investigasyon.
Narito ang orihinal na record ng pagnanakaw ni Cynthia Tan, ng mga design sketch, at ang security footage sa hallway, ng pagputol niya sa kuryente. Imposible. Bakit tatawagin ni Ethan? Nina, Na Binibining Santos. Imposible. bakit tatawag si Ethan? Kay Nina Reyes? Binibining Reyes. Ang babaeng ito, ang presidente ng Starlight Group, kambal na kapatid ni Nina Reyes, si Binibining Laura Santos. Ang Starlight Group ba yan? Yung kayamanang parang isang bansa. Ibig sabihin, ang estado ni Nina ay mas mataas pa kay Cynthia. Hindi pwedeng mangyari yan. Si Nina ay isang, hiwalay na may bahay lang. Ako ang panganay na anak ng pamilya Tan. Pakakasalan ko si Ethan, at magiging isang mayamang socialite. Hindi pwede. Cynthia, hindi ko naman sinabing pakakasalan kita. Ninakaw mo ang mga disenyo ni Nina, at sinadya mong patayin ng kuryente para takutin siya. Ipapasa ko ang lahat ng ebidensyang ito, sa legal na departamento, at pananagutin ka ng lubusan. Seguridad. Dalhin niyo siya. Nina, hindi mo lang inagaw sa akin si Ethan. Inagaw mo pa ang pwesto ko sa kompetisyon. Ang kapal ng mukha mo. Hintayin mo lang. Kukunin ko ang pamilya de la Cruz at si Sofia para ilantad ang kahabag-habag mong nakaraan sa buong mundo. Binibining Santos. Huwag kang mag-alala. Ang gawa ni Nina ay naipasa na. Sa kanyang talento, tiyak na mananalo siya ng gantimpala. Mabuti. Ibabahagi ko ang magandang balita kay Nina. Sa pagkakataong ito, ang Creative Beauty Design ay nanalo ng pangunahing gantimpala dahil kay Binibining Nina Reyes. At sa kanyang gawa, ang muling pagsilang mula sa abo. Anyayahan natin si Binibining Nina Reyes para magsalita ng ilang minuto. Salamat sa inyong pagkilala. Ang disenyong muling pagsilang mula sa abo ay kwento ng dalawang babae na bumangon mula sa hirap. Sana ang bawat babae sa buhay na dumaranas ng paghihirap ay maging malaya at matatag at muling sumibol mula sa abo tulad ng phoenix. Nina, ikaw ay isang kaawa-awang taunan na umangat sa tulong ng mga lalaki. Dahil lang nakipag-ugnayan ka kay Ethan Cruz, pinabangkarote mo ang pamilya ko. Sigurado ako na ang pangunahing gantimpala mo ay binili rin ng pera ng lalaki, di ba? Tama. Ako ang dating asawa ni Nina. Mapapatunayan ko ito. Noon pa man, nakikipagrelasyon na siya. Sa gwapong lalaking ito, hindi lang niya ako pinilit na maghiwalay. Sinubukan pa niyang iwanan akong walang-wala. Isang babaeng may mababang moralidad, isang kaawa-awang babae, ay hindi karapat-dapat sa anumang gantimpala. Binibining Santos, totoo ba ang sinasabi nila? Dinaya mo ba ang publiko at ang mga hurado? Totoo ba yan? Nagsisinungaling ka ba sa publiko at sa mga hurado? Huwag ninyong pakinggan ang mga yan. Ako at si Ginoong Cruz, noong kasal pa ako, hindi kailanman lumampas sa hangganan. Ang ugnayan namin, nagsimula lamang nang mag-apply ako ng diborsyo. At puro profesional lang iyon. Tungkol naman sa gintong medalya ng paligsahang ito. Bawat isang puntos mula sa paligsahang ito, ay naitala at mapapatunayan. Talagang walang dayaan na nangyari. Sinasumpa ko sa aking mga taon ng reputasyong profesional. Ang entry ni Binibining Nina Reyes ngayon, muling pagsilang mula sa abo, ay talagang nangunguna sa lahat. Kaya nga nakatanggap ito ng perpektong puntos at ng unang pwesto. Ang galing nito ay hindi mapapasubalian. Si Professor Reyes ay nagsilbing hurado sa 3 internasyonal na paligsahan sa disenyo. Lagi siyang patas at mahigpit. Talagang mapagkakatiwalaan mo ang kanyang salita. Imposible, kahit nalihayti mo ang premyo. Ang babaeng ito, bago pa siya magdiborsyo, ay may karelasyon na kay Ethan. Immoral yan. Ang babaeng tulad niya, gaano man kagaling, ay hindi karapat-dapat sa anumang gintong medalya. Ang babaeng ito, ay ang dating tagapagmana ng Lim Group. Ang pamilya Lim ay minsang, isang prominenteng pamilya dito sa lungsod ng Verdant. Bakit siya magsisinungaling sa lahat sa publiko? Binibining Nina Reyes, hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa amin lahat? Sofia, ikaw ang, habang ako'y buntis, nakipagrelasyon sa aking dating asawa, si Leo de la Cruz. At ngayon, may mukha ka pang man-ire sa akin. Ikaw ang nagpapanggap na biktima. Ikaw, nagsisinungaling ka. Tama. Nina, wala kang ebidensya. Paninirang puri ito. Sino ang nagsasabing wala akong ebidensya? Ngayon, ilalantad ko ang masasamang gawa ng buong pamilya ng aking dating asawa, si Leo de la Cruz. Ay nambabae sa akin kasama si Sofia Lim noong kami kasal pa. Pinagdaanan niya ako ng pangmatagalang pang-aabuso sa tahanan. Pinaburan ni Maria de la Cruz ang mga lalaking anak kaysa sa mga babae. Ang kanyang pamahiin ang sanhi ng aking pagkalaglag. Si George de la Cruz ay isang mapagkunwari at manloloko.
Pinabayaan niya ang mga krimen ng kanyang pamilya. Nina, kung may sakit ka, magpatingin ka. Isinuko ko ang lahat sa diborsyo, pati na ang pag-aalaga sa aming anak na babae. Bakit mo pa rin ako sinusubukang sirain? Kung naninirang puri man ako o hindi, makikita ng lahat para sa kanilang sarili. Patayin ang kuryente. Ipatay ang screen. Leo de la Cruz, Sofia Lin, kayong dalawa ang mga walang hiya, tapos kayo pa ang may gawang mag-akusa sa akin. Nakakadiri. Ginoong de la Cruz, totoo ba ang video na iyon? Nagloko ka ba sa asawa mo, at inabuso mo siya ng ilang taon? Binibining Lim, alam mo namang may asawa si Ginoong de la Cruz. Nakipagrelasyon ka pa rin sa kanya, at nakipagsabuatan pa para ipahamak si Binibining Reyes. Ano ang masasabi mo sa sarili mo? Leo de la Cruz. Sige. Hindi ba ako sapat para sa iyo? Kailangan mo pang makiapid sa ibang babae. Paano mo ako nagawang pagtaksilan ng ganito? Tama na. Kung hindi lang dahil sa mayaman ang pamilya mo, hindi ko sana pinagtiisan ang pagiging reyna mo. Leo de la Cruz, basurang tao ka talaga. Sofia, nakikilala mo na ba kung sino talaga si Leo de la Cruz? Ang basurang ito, bilang kapwa babae. Isang payo. Mas mabuting, huwag kang maghahanap ng lalaki sa basurahan. Nina Reyes, nangungutya ka sa akin. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Papatayin kita. Sino iyon? Tumatawag ngayon. Si tatay ito, kaawa-awang talunan ka. Naglakas loob ka pang guluhin si Nina Reyes, hindi mo ba alam na, ang Starlight Group ang nasa likod niya, umuwi ka na ngayon din. At kung hindi, pupuntahan kita at babaliin ang mga binti mo. Tatay, huwag kang magalit. Uuwi na ako ngayon din. Leo de la Cruz. Ngayon, ikaw naman ang turn mo. Hindi, wala akong ginawang mali. Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin ito sa aming pamilyang de la Cruz. Nina Reyes. Walang utang na loob na pasaway ka. 10 taon kang tinanggap ng pamilya namin. Pinakain at pinagdamit. Tapos ganito ang gagawin mo para sirain kami? Naghihintay pa si Chloe na umuwi ang tatay niya. Ganito mo ba sisirain ang kanyang pagkabata? Karapat-dapat ka bang maging ina? Maria de la Cruz, anong karapatan mong banggitin si Chloe? Alam mo nang eksakto ang pinagdaanan niya, kung paano siya inabuso ng pamilya mo. Alam na alam mo ang ginawa mo. Wala akong pakialam. Dati kaming pamilya. Wala na ba yon ang kahulugan? Kahit na nagkamali si Leo, hindi mo pwedeng sirain kaming lahat. Matatanda na kami. Dapat mo kaming alagaan. Kung hindi, pupunta ako rito at magkakagulo araw-araw. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Ikaw. Titingnan natin kung sino ang hindi magpapahinga kay Nina. Maria de la Cruz. Nandito ka pa para manggulo. Mukhang gusto mo talagang magtapon ng iyong gintong panahon sa bilangguan. At sino ka ba? Nang ahas kang magsalita sa akin? Matapos ang lahat ng aral na ibinigay ko sa iyo, hindi mo pa rin ako kilala. Ako ang kapatid ni Nina. Laura Santos. Imposible. Hindi ba't matagal ka nang namatay sa sakit? Paano ka nabubuhay? Hindi lang ako buhay. Itinatag ko ang Starlight Group. Nahanap ko si Nina. Mula ngayon, magkakasama kaming mamumuhay ng masaya. Tungkol sa iyo, maaari kang mabulok sa bilangguan. Leo de la Cruz, ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa pagdukot, pananakot, at sadyang pagsasaktan. Sumama ka sa amin. Maria de la Cruz, ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa pang-aabuso sa bata at pagtatangkang pagpatay. Sumama ka sa amin. Alisin ang pamilya de la Cruz sa harap ko. Ikaw. Tara na. Mula sa ngayon, ang aking kapatid na si Nina Reyes ay opisyal na itinalaga bilang ang nag-iisang tagapagmana ng Starlight Group. Nina. Ano ba ang ideal na kasal para sa'yo? Dati, akala ko, ang kasal ay pagtitiis ng kahihiyan. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang ideal na kasal ay pagtutulungan ninyong umangat, pagdadamayan para magtagumpay. Ethan, gusto kong itinayo ang ideal na kasal natin. Gagawin ko ang lahat. Para laging ligtas kayo ni Chloe. Hindi kita bibiguin.
Nanay, magkakaroon na ba ako ng bagong tatay? Kung papayag si Chloe, mula ngayon, aalagaan kita na parang sarili kong anak. Chloe, pwede mo bang kunin ang mga bulaklak? Nanay, may sorpresa mamaya. Nina, parang may malaking plano ang isang tao ngayon ah. Laura, huwag kang magpamisteryoso sa akin. Nanay, heto, galing ito kay Tito Ethan. Sa atin lang, gustong gusto ko rin ang bagong tatay na ito. Alam ko, anak. Alam kong nasaktan ka na sa isang kasal noon. Pero gusto ko pa ring hilingin. Napagkatiwalaan mo ako, bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka. Nina, pakakasalan mo ba ako? Oo. Huwag kang sumilip, anak. Nanay, nakikita mo ba? Ako at ang ate ko ay masayang nabubuhay na ngayon.